tinanong ni Madam President Rose Garcia kung bakit napaka-fresh ngayon ni Mayor at Pati naman. lalo siyang gumagwapo, sabi ni ni Prex, ni PhD, inspired ka ba, Mayor? Sabi ni PhD, sagot ni Mayor, hindi naman, naliligo lang umaga ganon. Oo, laging warla mode for whatever reason. Gaya nung Instagram story recently na nag-post siya ng thinkers are doers. Love this saying. Mukhang malayo pa ang umaga. So ito, sa isang Facebook video, nagsalita siya. Ang sabi niya, an independent study conducted by the University of the Philippines, these were done by scientists with no connection to the project, no stake in the project. They found that what caused it was the sheer volume of rain Typhoon Tino dumped over a month's worth of rainfall on Cebu in one single day. And that amount of water would have flooded those areas regardless of what was or was not built. At oras ng chikahan dito po dahil nga kompleto ang Fab 4 mga Marites. Pero bago yan, babati muna ako sa Marites all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. This is your delightful instructor, Alan John. It's Grabe. Alan D. Delightful, parang popsicle. Gusto mo yun? ganon. Afternoon Sana delight. nagdala ka ng Twin Pops. Ayan. Malapit Naalala lang sa'yo. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang yung Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University. Yay! Baka naman frozen delightful ka, ha? Afternoon delight lang. Evening delight. Evening delight. Evening delight pa. Dahil dyan sa ating mga bagong Marites, sama na sa chismisa ng mga showbiz balitang pinag-uusapan dahil kahit sino ka pa, siguradong Marites ka. Like, share, and subscribe na sa MU Entertainment Channel. Oh, di ba? Ang galing-galing mo talaga, Mr. Diba? Oo. Kahit wala. attitude ako. Kahit wala ka. Attitude, another. Ako, attitude Ay, at its mga finest. dahil marami na naghihintay sa mga Marites all over the world. Welcome to isang linggong Chismis! Simulan na natin dahil eto for a different tune or what? Oo, iba naman siya ngayon. Ay, Hindi siya Daniel Oo, nagtatalin. wala ka. O, di ba? Nako, Well, related pa din kay Catherine in a na-break way. mo pa rin ang From record. Catherine to Ito na Daniel. nga. Daniel Padilla, tinawag na bayaw ni Luigi Mulak. Dapat pinakatawa Correct. namin, Hindi kasi may post nga si una, papaliwanag ko lang. Wala akong Catherine. Kasi may pinost siya pero collab video. Paid. Kaya daw kasi tinawagan mo naman. Si Catherine. Hindi, si Mark. Si Mark nga, hindi mayor. Oh, Wow, constant basis. Doon daw susunod para sa Empress. O, ikaw ngayon. Bahala ka na doon. May OTT ulit. Lang ang mayor. Siguro. Nag-react yung presidente. Inikot yung lahat ng mga mayor. Gusto mo, dapat pala na i-suggest mo yan kay President. Malamang, hindi rin. Enough is enough. Or Mayor Bico. Diba? Dahil dyan, eto na. Ano ba gagawin ko sa damit ko para kung ano? Anyway. Eto, kasi binati ni Daniel Padilla si Luigi Mulak. Si Luigi Mulak ay half-brother ni Kyla Estrada na anak ni Janice de Belen. Nanay nila si Janice de Belen. Si Luigi ay ang tatay niya ay si Aga Mulak. Siguro naman alam niyo na yan. Binati ni Daniel si Luigi Mulak ng happy birthday tol. Ang F-O-R-E. Sa golf, yan, yung parang kapag may tatamang bola. Parang warning, sisigaw sila. Di ba, nag-golf ako dati. Wow! Gusto mo lang sabihin sa amin. Nakakapag-golf ka, oo. Golfer ka, wow. Tinaray ko, pero alam mo, kung ano lang ginawa ko doon, lumafang, kasi masarap ang pagkain. Tapos, nag-drive ako ng golf cart. So, hindi mo malang nahawakan yung... Sino ka banding mo? ano tawag sa ganon? Yung... Dati sa radio pang-golf? station, yung dati kong Golf. boss, golfers. So, ano tawag doon sa pang-golf? Golf club. Wow. Ano tawag? Tsaka yung may posisyon naman gano'n. Tsaka init So ano yan? Parang sa init tournament? talaga yun. Hindi, niya talaga, hobby niya talaga yun. Invite So, gusto ka? kong... Close ka sa boss mo? Dati. Ngayon, hindi na.
But anyway, so yun kaya may FORE, F-O-R-E. Tapos, ang sagot naman ni Luigi, maraming salamat, bayaw. April Boys, let's go. Hindi ko April ba ang birthday ni Daniel? Ay, Hindi ko. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng Tingnan April natin. Boys, let's go. Baka, kasi mga April, ano sila. Or baka meron silang Si code. Catherine, alam or nating name. April. Oo nga. So anyway, so nakinilig yung mga boto sa relasyon ni na Daniel at Kyla dahil imagine mo, bayaw na ang tawag kay Daniel. Official. Botong-boto ang kuya ni Kyla. Oh, confirm. April. April 26. Oh. Malapit na rin. Aray. DJ? Oo. Sa Sunday. Oh, so, kaya nga siguro, kaya ako, yun ang ano ko tingin ko, April Boys, let's go. So, Si Luigi, April din. April 21. Oo, yun nga yung binati niya si Hindi ko binati ni Daniel makakalimutan. si Luigi. So, parang syempre, kinilig na yung mga boto sa relasyon ni na Kyla at Daniel. Kahit parang may official, wala naman silang official na pag-amin, pero dahil sa mga sightings, lalo na nag-birthday si Kyla, yung 30th birthday niya recently na hinarana pa siya ni Daniel. Diyos ko, kailan ka bang umami? Oo nga, tsaka marami silang mga sightings na sweet-sweetan na sila. Tsaka natatandaan ko, tinanong din si Janice de Belen, ang nanay ni Kyla at ni Luigi. Parang, hindi ko alam yung exact words, pero parang what you see is what you get yung sinabi ni Janice. So, yun lang. So, nakakatuwa lang kasi syempre, sila, happy family. Tsaka may mga events na nagsasama yung kanilang mga pamilya. Pang kapatid ni Daniel, si Daniel, tapos si Kyle at yung mga kapatid Present niya. yung buong family. Present na nagkumakain, ganyan. So, yun. Ganda, no? So, bayaw ang tawag. Taray. Wow. Welcome to the family. Wow. Wag po ba yan? Pero tawag dito, anong tawag? Ay, hindi ko kilala. Alamin mo next. Catherine, oo. Para sa... Kanino? May weekend ka pa. Mayor, kung si mga kapatid ni... Si Mami Min kaya, anong tawag kay Mayor? Ba't ikaw tinatanong ko? Tanong mo, si Mayor, ano kaya ang tawag kay Mami Min? Oh, Tita Min or Mami Min? Mami Min. At alamin mo na yung tawag sa'yo ni Mayor. Oh, yun ang alamin natin ngayon sa susunod, sa Babe. Monday. Tinutuhog mo rin dalawa. May Catherine Tutulog ka, may ko. Daniel ka rin. Oh, di ba, Mama? So ganito, pag Best walang of both Catherine, worlds, Daniel. ha? Baka maloka ako sa next episode. Daniel naman yung puro Daniel. Nako, baka magalit si Eh, Catherine. news worth din mo pareho yun. May gano'n. Ito na mga Marites, magbalita naman tayo. Ay, ka naman ni Catherine, Balita magagalit. naman natin mga Marites si Mayor Vico Soto Ay, ayan na. on the spot kung may gwapo. girlfriend Gwapo at ni kung ano Mayor. ba ang plano sa 2028. Okay, di ba? Delightful ba? Frozen delight? Yeah. Frozen delight. Frozen delight. Oh, ayun ang mga frozen shoulders. Okay. Oh, yes. Isang malaking karangalan nga, Tito, na tayo ay nabigyan ng oras at pumayag na True. mag-administer ng ating oath. Yun. Sa Empress o Multimedia Press Society, ang pinagpipitaganan nating mayor at idol nating lahat, ang ating favorite na si Mayor Mayor Vico Vico Soto. Soto. Yay! Drum roll. Ayun nga, ang Madam picture. na madam yung sa harapan. Oo, congrats kay Madam President. Correct, Woo, PhD. Ayan, nung Wednesday nga, April 22, ay naganap ang ating oath-taking. Kasama natin si Pasig Mayor Vico Soto. Ayan, facilitated. Facilitated by our official advisor, spiritual advisor. Wow. o political advisor na si Miss Tito Noel Perez. Miss Noel Salamat. Ferrer. Ang sabi sa akin ni Tito Noel ay ito raw inabot ng matagal, Rose, dahil nga Yes. napakahirap makakuha ng schedule kay Mayor Vico. At bukod dyan, At bukod doon ay busy si Mayor at mapili sa kanyang mga pinagbibigyan ng kaya oath. it's an honor talaga and privilege. Talagang ni-research pa niya. Naku, si Fu ba? Okay, ganun. Okay ba tong club na to? Ganon. Dahil kung hindi, ang integridad ay hindi kanya. Hindi siya. Pasigenyo ako. Kaya nga, naturingan pa man di. Wala Nasaan ka ka. nung kailangan kita? ayun Ako nga. na ba ang pasigenyo dyan? Sa Si Lendel Empress? din. Lendel din. Lendel din, oo. Swerte niyo mga pasigenyo. So yun nga, kumbaga mapili ang lolo mo, ang kuya mo, mayor, so hindi yan basta-basta nagbibigay ng ganyan. So mapalad tayo na tayo pinaunlakan, di ba? Anyway, Kung alam lang niya, di ba? kung alam lang niya si Tito Jun, di ba? Anyway, bago ang induction, Kung alam niya lang ako, di ba? taking ay chika-chika muna tayo, di ba, Tito, with Yes. Mayor Vico, at napakabait at napakagwapo naman talaga na on the spot natin siya sa isang interviewhan na mabilisan at ng mga taga-Empress at gave
Positive naman si Mayor na sumagot sa ating mga katanungan. In fairness, tinanong ni Madam President Rose Garcia kung bakit napaka-fresh ngayon ni Mayor at Kasi naman. kung lalo siyang gumagwapo, sabi ni ni Prex, ni PhD, inspired ka ba, Mayor? Sabi ni PhD. Sagot ni Mayor, hindi naman, naliligo lang umaga ganon. Naliligo din naman kami. Ang gwapo, di ba? Tapos, may girlfriend ka ba, Mayor? Diretsong tanong naman ni Glenn Regondola. O, Walang takot. sabi ni Mayor, wala ho. Yun, natatawang pero alam mo yung awkward laughter, alam mo na mahiyain. Sige. Sige, go. Ayun, may video pala tayo. Sige, ayan, go. Cue natin ang video. Go. Ayun, si Mayor. Apo, kinig ka kay Mayor. Kinig ka po. Parang inspired kami. Hindi naman. Naliligo lang umama. Ayan, totoo. Tingin mo ba meron yung ganyan? Kasi... Ang gwapo niya talaga ngayon. Ayun. Tinanong ako, may girlfriend. Sabi, wala na. Alam mo yung awkward laughter. Na very shy talaga si Mayor pagdating sa personal, di ba? Hindi naman niya masalita talaga at malihim, ganon. So, hirit naman ni Arnett Serrato, ang sabi ni Bossing, Vic, Mayor, bagay ka raw maging presidente. Sagot naman ni natatawang sabi ni Mayor, haha, syempre ang ama believe sa anak. Ayun. Tapos natawa ulit siya. Sabi ko naman, ikaw naman talaga ang hinuhope namin, Mayor. Alam mo na ibig sabihin, di ba? Sagot niya, naku naman, salamat, pero mahirap isipin yung ganyan. Sabi niya, ayun. Tapos birthday ng tatay niya na si Bossing Vic Soto sa April 28. Wala raw siyang guesting sa Itbulaga, pero dahil mahihain naman talaga si Mayor, sabi nga niya hindi siya mahilig sa mga guesting na ganyan. Pero good health daw ang wish niya sa kanyang Daddy Vic at mukha naman talagang good health pa hanggang ngayon si Bossing. Kahit 70s na si Bossing. Parang mas lalo nga siyang sabi nga batang niya, tingnan. mas nagkakasakit pa nga ako kesa sa daddy ko, sabi. Kakatuwa. Tapos ayun, yun na nga. Siyempre, ang tanong na lahat, anong mga plano ni Mayor Vico, bilang nagdeklara naman na siya, di ba, Rose, na hindi na siya tatakbo sa 2028. So sabi niya, wala sa radar niya, wala sa iniisip niya, ang pagtakbo sa higher position. Yun, hindi raw niya pinag-uusapan yun, lalo na sa Pasig. Hindi sila ganon. So marami raw siyang plano at gusto na niyang gawin kapag hindi na siya, kapag bumaba na siya sa pwesto. Basta wala siyang planong tumakbo kahit sa ibang posisyon or what. Nasa plano niya talaga ang magturo. Yun ang gusto niyang gawin talaga, magturo either sa Ateneo, kung tatangkipin daw siya ulit sa Ateneo dahil siya gumraduate. May mga gusto rin daw siya pag-aralan. At syempre, marami rin siyang gusto mga advocacy work din. Pagdating sa personal, ikaw ba nagtanong na kung ano sa personal? Sabi niya, hayaan mo na yon. Ayun. So, hindi siya... sabi naman niya sa'yo, di ba Rose, hindi naman ako madaling ma-pressure. Kahit may mga nagpe-pressure na mag-love life na siya. Sabi, hindi naman siya yung tipong madaling ma-pressure. Sabi ko kasi Mayor, saan ka mas pressured? Doon sa mga siyempre, nag-e-expect na tatakbo ka pa rin, pinipressure siya hanggang sa national position, di ba? Yes. Or doon sa personal na aspect na ang dami naghihintay. Kasi magiging Mapalad. Napakapalad. Ay, grabe. Na babaeng magiging niya. At recently nga, di ba, dito sa news kanina, si Mayor Lenny, nabanggit na kung meron mang pwede maging presidente. Among the mga mayor, Mayor sabi niya Vico. si Vico Soto. Kaya lang nga, hindi pa pwede yung age niya. Yung age niya ang medyo hindi Pwede pa. pa Pero Naging alam first nyo, lady. nasama mo ba, Alan Lee? Di ba yung may ginagawa kasi yung Pasig City Hall. Yes! Pero Chika mo yun. doon kami sa temporary Pasig City Hall. Pero, Correct. Doy, akala mo, Nililis lang nila yun, pero ang ganda rin nung ang ganda at ang ayos, Oo. ang linis, ang sinop. So, how much more itong ginagawang Pasig City Hall na Correct. earthquake ready rin, tinigurado nila. Correct. At yan ang biggest infrastructure ever in the history of Pasig. 9 billion worth na new building. Pero, ilang floors nga the yun? transparency Bongga. is the key, di ba? Yes. Oo. Ilang floors nga yung balak nila? Ay, hindi ko na. Parang 4 stories. Tapos, ang City Hall na yun ay matatapos sa 2027. Nabanggit din niya, di ba nabanggit ni Tito Noel, Rose, na MMDA. balak sana ng MMDA na mag-host ay Pasig. Pero Pasig. sabi ni Mayor, i-defer muna niya for next year. Kasi nga, gusto niya, tapos na yung kanilang City Hall. Tsaka yung- Pag nag-host sila ng MMFF. Tanghalang Pasigenya yata, parang may ginagawa. Para yung lahat ng venue nila, di ba? Meron silang kompleto na yung kanilang bonggang-bonggang
sustainable at green City Hall, the best in Asia. Grabe. What? PR. Pero alam mo, tama May ka pa, naman si gusto Mayor. ka lang ka kay Kaya Catherine. accept muna ng mga ganyang ganap kung hindi pa tapos yung kanilang Oo, gusto niya kasi Tama tapos na. At saka yun nga, naglilipat pa sila, hindi sila temporary yun yung kanilang office ngayon. Kung may mayor ka, Mark, meron kaming mayor Hoy, dito. mayor ko sa dalaganat Pasig nga ako. Ano ba? Ayun na nga. O tapos, Pero hindi ka po. attitude ka, wala ka Attitude. doon. Anyway, ito bagitin na natin ng mga bagong officers ng batiin na rin natin bagong officers ng MM Press. O, di ba? Siyempre, ating presidente. President. Yay! Ating new president, Miss Rose Garcia Kaya Fatiga. siya nagkulot. Madam. Lagi naman nakakulong. Oo, tapos siyempre si Tito John ang ating honorary chairman. O, di ba? Honorary. Dapat may honorarium. Yun Kaya, daw yun. kaya na Ayun yun. pala yung bagay na bagay sa hindi. Honorarium Honorarium. chair. Honorarium chairman. At ang ating Vice President. Oy, Miss Alan Diones. Miss Delight. Ano Delight? Rose and Delight. VP minus the intelligence part. Ay, Diba? Ay. Kasi ang peg natin ay si VP Lenny, hindi yung isang VP. Ay. So ayun, tapos akong VP, Mr. Joseph Gonzales ang Secretary, GP Anarcon ang Multimedia Officer, Lito Maniago as the Treasurer, Lendel Fabella ang Assistant Treasurer, Glenn Regondol ang Editor, Arnold Serrato ang ating Press Relations Strategies. Ang taray ng title ni Arnel. correct. Kaya naman pala pinupush. Oo, taray. Agad-agad, di ba? Sa PEP, di Oo, ba? nakagawa ng title. Ang regular members natin are Mr. Fu, Espiritu na hindi umapi. Na-attitude. Attitude, hinanap ni Mayor. Ayan, at si Tita Nora Calderon, syempre, at si Ate Nitz Morales. At nandito pa si Diego Dikino, ha? Oo, nag-usap kami kanina. In fairness kay Diego, ayan, syempre ang ating spiritual advisor ay si Tito Noel Ferrer. Kaloka yung spiritual Oh, wag advice. lang. Kaya pala ganun yung outfit. Parang Parang may Parang pupunta sa templo. Sige. parang butan. Ayun. So, thank you ulit, Thank you, Mayor. Mayor Congratulations, Salamat po. Congratulations, Empress. Empress. Correct. Ba't di mo nabanggit si Lito Maniago? Andun nga, Nabanggit- treasurer. Treasurer. Treasurer ba? Oh. Wala Siya ba, kang... hindi ka mabanggit? Siya ang treasurer. Treasurer. Wag mong hindi babanggitin si Lito Naku, Maniago. kung alam mo lang. Alam mo lang. Ano nangyari? Oo, may nangyari ka. Ayun na Diba? nga. Okay, Yay. mga mantes, magbalita naman tayo kay Cesar Montano. No maintenance meds at 64 at sinubukan ng poetry reading. Nakita kami ni Cesar Montano dun sa Pande Ano ba? Panitikan Ay. in celebration of Lahat the na naiisip niya. Literary Month kay Ano-ano sa Muning lang? Bakery and Cafe. Maraming mga, ayan, yung mga poets, mga unspoken words, and everything. At inimbita nga si Cesar, pati yung co-member mo sa MTRCB na si Nestor Yes, Cortero. ito, Nes. Maraming inimbita dyan na first time ni Cesar na poetry reading na ang ginagawa niya rin kasi ngayon, painting. Alam natin, pintor siya. Gusto niya subukang kantahin niya, gawing kanta yung sinulat niya, yung poem na sinulat Nagsulat sila niya. ng sarili lang Oo. poem. Poem. Oo. Tula. Yun. Kaya, natanong nga siya, ngayon may offer sa kanyang pelikula at sinabi nga niya na sa edad na 64, pinagmamalaki niya na wala siyang maintenance medicines, bawal sa kanyang, hindi siya kumakain ng Meat? Meat din, tsaka meat. Vegetable lang siya, tsaka fish. Tapos Wow. yung white rice, hindi rin siya kumakain. ano At lang, brown? wala siyang, brown rice siguro. Tsaka wala siyang junk food. Pero nagbe-bread. Hindi ko alam kung kinain niya yan. Or props lang. Tapos lang siguro yan. Alam mo si Wilson, makaano lang, di ba? Hingi ako tinapay niya para I'm dalhin sure marami dito. kang uwing tinapay. Wang ako Dapat sinabi mo kay Wilson, di ba? Pinag-usapan busy siya. natin. Di Oo, ba? ang Wilson, di ba? Ang dami Sabi mo natin na binanggit na Spanish tinapay. bread. Kaya May nga. pandiregla Hindi ko in na-send yun eh. Hindi ko na... Huwag na yung pandiregla. Sinabi ko lang yun, no? Ito na ano ba? Parang Spanish dilin-dilin ka sa bread. Gusto regla. namin yun, no? Ikaw nga. Yun, ginaganap yung panitikan Regular. every last Friday of the month. Tama yung title, ha? Di ka mag-join dyan. Pande panitikan. Gusto mo yung poetry? Gusto mo, di ba? Poetry reading. Poetry?
Anyway, grabe ka. Pero alam mo, na-realize ko, gumagawa pala ako ng tula nung high school, tapos nananalo pa ako sa mga Oh, kineme. share mo ngayon. Isang Ayun, ginawa tama na. Ayoko na ng mga Anyway, ganun. congratulations, Cesar. Yung mga Ay, kay poet, diba? Wilson Lee Flores. Alam mo na, Mas gusto ko yung mga poet. maraming tinapay si Wilson doon, marami. Oo, madilig Pero waka Talaga? naman give. Hindi ka give. Kasi nga, ano lang yan, parang may, alam mo naman si Jun Laling kapag nag-imbita, di ba? Biglaan yan. Talaga ba? Nakasama ko lang sa size. Sino mga poet sila? Jun Laling? Marami ganon? pa. Hindi kasama si Tumula Jun rin si- Laling. tumula rin si Jun Laling? Wala, nag-imbita lang siya biglaan. Ay, O ganun. nag-PR siya ni, di ba? Wilson Flores. Sino yung mga tumula si Cesar? Marami, ang dami. Nakita ko. Gusto mo basahin ko Wag isa na, sa? wag na. Oh. Isa may wag na. Kumain ako. Baka pala susunod. Okay, ito po Marite. Ito, sandali lang. Gutom ba? Di ba? Hindi ka pa kumain? Kain mo lang ng chicken. Alam mo yung gusto mong matanggal. Stress? Ganito lang ko kami talaga. Basta ano lang, chika-chika lang. Yun Ganun. naman ang gusto ni Yorme, no? Di ba? Gusto nga niya yung Sana parang... kumakain tayo ngayon ng pandiregla dito. May Spanish bread ba si Wilson Flores? Meron din yung for sure, pandikoko and everything. Marami Ayoko marami. ng pandikoko, ayoko ng regla. Gusto ko din... Alam mo, ito ang trivia dyan. Correct. Alam ko, yung kulay yellow, ang tawag kabayan ba yun? Kabayan. Mga kababayan. Kabayan. Ano tawag? Kabayan. Kabayan. Alam ko, sa kanila masarap yun nung araw pa. Parang yun, parang bet ko yun. Tapos lagyan ng Hindi. top. Parang mamon yun known sila eh. doon Ipadala nung mo na araw. lahat itong video na to kay Oo, Wilson padala Lee nyo na. Flores. Padala na. Para Wilson, next gusto ko time. ng Spanish bread. Sandali, Isa- ipadala isa natin nire-request bukas. Tapos pumunta ako sa May egg. Lunes. May egg pie ba doon? Meron Meron. din. Oh, Wilson Kompleto Flores doon. egg pie. May cake. Oo. Yeah. O sabi mo, saan matatagpuan ang Kamuning Bakery? Sa Kamuning. Sa Kamuning ba? Sa Ano, Kamuning. alam ka naman sa Timo. Kanto ng di ba corner yung dito ng kay Sam? Kamuning. Judge Jimenez yata yun. tsaka Cake first yata. Ay, oo. Judge Jimenez. Parang kung Judge Jimenez. First street yata. Nadaanan namin yun Kamuning eh. First. I-waze nyo na lang, lalabas yan doon. O yun. Padala ka Wilson Wilson na. Egg pie. Quezon Puti, ah. Kuha ko sa Dami. Dami. Kuha ko sa linggo Wow. ng gabi para. Quezon Puti, Wilson. Ako, egg pie. Uy, may Egg pie presko na ako ng Spanish bread. kesong puti. Oh, kumaingay. May press kung siya ng keso. Hindi maintindihan ang movie na to dahil Quezon Puti nga ang title. Oh, at eto ang balitaan ko. Back to back with. Ikaw daw ang mag-re-review. Ano daw? BMX. BL, no? BMX. BMX. At may bago silang BMX Stars. Viva Max. Okay, mga Martes. Ikaw magre-review, Okay sinabi na yan, chairman. Wilson, ha? Magre-review. Ito, Jay Cuenca, may papiggyback ride kay Rabia Mateo. Yan na yan po kung ano yung nababasa nyo. Nakikita nyo. But and then, ayan nga, ito talagang Jake at Rabia. piggyback na. So siguro naman, kalabisan na natanungin natin kung Kayo na nga, di ba? sila na ba. Yes. Baka naman friends lang sila. Siyempre, naaalala ng mga tao dyan, parang Korean na nakapiggyback. Di ba doon mahilig sa ganyan eksena? Galing daw yata silang manood ng movie, mag-movie night, and then after, obviously parang sa isang condo. Tanong na nga lang, kanino bang condo to? Kay Jake o kay Rabia? Si Jake, alam ko dito sa BGC ang condo niya eh. So, yun. So, diyan, marami namang, ewan ko, parang hindi naman nega ang mga utaw sa kanila. Pag Nasa may naman mga sila, hindi naman comment. nila tinatago. Kasi meron ako nakita sa threads, nagpo-post, nagpapapicture, nagpapapicture yung isang tao. Doon sa artista. Sa kanilang dalawa. Okay. Lagi. Tapos lagi ang venue, BGC. Tapos, Ay, kasi nga taga-BGC si Jake. Ibig sabihin, laging BGC. lagi sila doon. O yung photo, kasi laging hashtag BGC. Tapos hindi naman marami. Mga tatlo yung nakita ko ata, o tatlong tao. Nagpa-picture sila. Tapos sila, jogging outfit, naka-gym outfit. Malamang, hindi naman ako magkataka dahil bilang itong si Jake, addict sa pagkapaganda ng Ang katawan. sexy ni Rabia doon sa Rabia. mga photos. Magkasama sila sa nag-gym? Nagja-jogging. Alam mo, baka nga si Feeling ko. Rabia taga Nag-run. BGC din eh. Hindi tayo sure. Baka dito din ang O baka condo lumipat na niya. siya kay Jake. Charot. Pwede rin Nag-move in naman. na agad. Pwede rin naman. But ayun nga, in fairness naman, hindi naman nega ang mga utaw sa kanila, kung majority. Parang happy naman for the both of them. Siguro nga kasi, single naman si Rabia, single naman si Jake. At saka siguro na-appreciate din nila na, tama ka, hindi sila yung eme-eming
paandoy na nagtatago, or ay, wag po. Naka-mask, naka-shades, mga ganun. Kumbaga, Diyos ko sa show, ilang taon na rin naman sila, so, Nagpapakute pa ba? Oo, At saka correct. ano naman sila, parang naman silang single. So parang, Yun nga. Hindi man tingin sila ko yun. delightful na. Ano. Yun, syempre, ang tanong, sila na ba? Ay, Diyos ko naman. kulang pa ba ang patunay? Baka Pero naman syempre, piggyback nagtanong friends din lang. ako kung ano na Piggyback friends. kung ano na Piggyback status talaga. mula dun sa umpisa na may na-spotted sila, may lumabas na picture. Nung yun, parang medyo ano pa, getting to know. Pero ngayon, sabi nung aking source, obvious naman daw na happy sila. Basta ang sagot sa akin, basta happy sila. Hashtag alam na this. Alam na this at saka happy sila, happy together. Oh. So yun na. So maging happy na rin tayo for them. Okay? Kung piggyback ka na. Okay, mga Marites. Ito, Slater Young naglabas ng pahayag ukol sa kinasangkutang issue ng Monterrasa sa Ayan na. Cebu. Mr. Fu. correct, oo. Alam naman natin na nagkaroon ng bagyong Tino sa Cebu noong November 2025. November 2 yon 2025. Tapos nagdulot ito ng matinding pagbaha. At marami talagang nasalanta noong mga panahon na yan. Tapos, isa sa mga talagang sinisisi noong mga panahon na yon ay yung construction na ginawa sa pamumuno ni Slater Young, ang celebrity engineer, na Monterrasa sa Cebu. So, ayan. Tapos, talagang nabash siya ng bonggang-bongga dahil nakita naman natin yung mga nasalanta. Tapos, maraming nagbibigay ng mga explanation kung bakit yung construction na yon o yung Ayan, development dun sa area na yun, kung bakit nagdulot ng pagbaha o matinding pagbaha sa Cebu. Na ang bongga pala dyan na pinakamababa. Ang nabasa ko actually sa PEP alerts ko nakita na pinakamababa daw na unit pala dyan, 75M. Doy. Uy. Kaya nga, Sabi sa PEP, 75M? kaya nga ang mga afford dyan yung mga di ba? Involved sa flood control scandal ng mga Wala akong matandaan kung nagsalita siya. Sorry, yung 75. Doy. Nung nagsalita siya nung time na yun, yung kasagsagan. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagsalita. Ngayon lang siya Ngayon nagsalita. lang. Fly away, di ba? Oo, parang nawala siya. Umalis bigla. ba? Oo. Oo, tas eto na. So ito, sa isang Facebook video, nagsalita siya. Ang sabi niya, an independent study conducted by the University of the Philippines, this were done by scientists with no connection to the project, no stake in the project. They found that Monterrazas did not cause or worsen the flooding. What caused it was the sheer volume of rain Typhoon Tino dumped over a month's worth of rainfall on Cebu in one single day. And that amount of water would have flooded those areas regardless of what was or was not built, sabi niya. Tapos may mga karugtong pa siyang sinabi. So parang sinasabi niya na walang kinalaman yung kanyang construction doon sa pagbaha dahil meron ngang sinasabi yung volume ng ulan na dala talaga ni Tino ay talaga makakapagbaha. At may mga structure sa area na hindi maayos kaya lalong nagbaha. But we are here to say Cebu deserves real solutions, and real solutions can only come from correctly identifying the real cause. That is work that is ongoing, and Monterrazas is committed to being a part of it. Yan ang sabi niya. Tagalogin mo nga para sa mga ano. Pero I'm Dapat sure maraming marami- kumontra dyan sa ano yan. Siyempre, dahil sa alam naman natin yung emosyon ng mga tao na yung mga naka-experience ng baha, Yes. na hindi nila na-experience yun Before, noon. oo. Tapos, Nawala ng kabuhayan, wala na ng mga kabuhayan, bahay. may mga nawasawi. Yes. Tapos Oo. nagkasakit. Yan yun, mga ganyan. major. Talagang major. Tapos, hindi yan makakalimutan ng mga tao dahil malapit na magpasko. So, syempre, yung lalo yung emosyon, November yan eh. Tapos, wala silang narinig mula na eksplanasyon agad-agad nung nangyari yan. Ngayon lang, kumbaga. So, tapos, syempre, yung mga tao na nakikisimpatya doon sa nangyari, hindi pa rin sila solved dun sa sinabi ni Slater na parang sinabi, sino ba nagsabi nung survey o nung explanation na yan, ganyan. So, yun, hindi naman din natin sila talaga masisisi. Kasi nga, lalo na yung mga naging biktima at nakikita nila, sila kasi yung nakatira dun eh, na True to nakita life, nila na may posible talagang naging
issue doon sa area na yun. At saka pag nakita mo yung construction, bundok yun eh. Di ba? Alam mo naman yung mga bundok yan. So ang most supposedly- probably, sinunggal yung mga nakatayo Nakita mo doon. yung itsura ng pagkagawa. Kaya nga tayo nagpa-flood dahil yung mga bundok, na hindi dapat pinapatag. na hindi dapat kinakalbo, hindi dapat pinapakialaman. Ayan, kaya tayo ginagintihan ni Mother Nature. Yun lang. Okay. Ay, nalungkot. Okay. Hindi, siyempre, ito tayo mo, pakulay Yes, si kay Brenda M. 100 Norwegian. Wow. Bata mo? Ay. All over Thank the you, world Brenda talaga. M. Ah. Thank you, Brenda M. Ano kaya yung M? Go tayo dyan sa Norway. Tapusin muna natin to. Gusto mo. Ha? Ang show. Eto mga Marites, Elena Darna, may Ayan. bagong patutsada kay Derek Ramsey. Tinawag na planing at malitang utak. Kala mo kung anong Delightful. maliit. Oo. Ay, sweet-sweet ha. At least utak lang maliit. Oo, baka may iba pa bang maliit. Anyway, Ellen Adarna strikes Ano ba again. Yun na nga. Ano ba ba Alam mo, ito remember, pinag-usapan lang natin last episode. Correct, mismo. Darating din dahil ba nga yung doon sa panahon na magiging okay sina Ano Ellen at sabi Derek ko? Ramsey? Matagal pa. Yun na nga. Ang kasagutan ay ayun na nga. Ito na nga, di ba? Bilang si John Lloyd nga at si Ellen ay napaka 'di ba, okay na okay. So, mangyayari rin ba yung ganon sa magjowang Ellen at Derek? Mukhang malayo pa ang umaga. Para kasing, laging warla mode si Maria Elena, tito, pagdating kay Derek, Derek. for whatever reason. Konting kibot ni Derek, ayan, parang titrigger si Ellen palagi. So, ayun. Gaya nung Instagram story ni Derek recently na nag-post siya ng thinkers are doers. Yun lang ang post ni Love this saying, sabi ni Derek. Dahil nag-react agad ang mo, lola mo Ellen. Sabi niya sa kanyang in Bisaya, ito yung ito yung translation, rough translation in English. Kasi Bisaya yung post niya eh. Ano ba to? Parang naguluhan naman ako dito. Hindi yan yun. Parang Austin. luma na yan. Charot. Hindi yan yun. So eto, sabi niya remember how jealous he was of that ski instructor? Sabi ni Ellen. He accused me of he accused me so much that he actually packed his bags to fly back to the Philippines at midnight. Malamang sa Japan to nangyari. So, no wonder he was so paranoid. Thinkers are doers after all, and he eventually got caught cheating himself. So small-minded. Lol. Such a hassle and so embarrassing for the ski instructor who was just doing his job, sabi ni Ellen. So, ayun. So, nailatag niya doon sa kanyang Bisayang kuda na pinagsisilosan pala ni Derek ang isang ski instructor. Ayan. No wonder praning daw si Derek kasi nga yun nga 'di ba? Sabi niya nga thinkers are doers praning daw kasi lagi at gumayag utak as in maliit ang utak sabi pa ni Ellen about Derek. Utak lang naman sinabi niyang maliit dito. Wala namang ibang... Wala mo kaniisip na event. In fairness. Ano ba yun? Oo, so sabi niya, nakakahiya nga naman dahil Friend ko si ginagawa... Derek. Ano ma? Friend ko si Derek. Friend mo naman pala. Ewan ko. Sabi niya, dahil ginagawa lang naman daw nung ski instructor tito yung trabaho niya. Oo, yung kasi yung isa sa mga paboritong gawin tito ni Ellen. Tsaka ni Derek din naman. Kapag nasa abroad sila, nag-i-ski. At in fairness, ang galing ni Ellen mag-ski dito sa snow. In fairness. Afraid. Ang galing-galing niya dahil. Pag napapanood ko yung mga videos niya. Tsaka kaya yung bagets niya, anak niya ni si Elias, arunong na din mag-ski. Dahil tinuruan ng madir. Ayun. May isa pang kuda si Ellen, Rose, tungkol naman sa mga yayay. About the nanny. Sabi niya, they are bound by NDA. NDA meaning, Mr. Fu, Do not non-disclosure agreement, NDA. Kasi nga, non-disclosure. Tito, di umano ang chika ni Ellen, humihingi ng kwento o chika yung mga si Derek dun sa sa mga yayay. tungkol kay Ellen dun sa mga yayay. Oo. Tapos ang Derek talaga. sabi niya pati diretso yung mga yung chine-check ni Derek mismo yung cellphone ng mga yayay. Sabi, Kakaloka tito. Para basahin daw kung ano yung convo nila ng mga ng convo ni Ellen at Bidayayas. So sabi niya, grabe raw. Parang invasion of privacy na rin sa mga nanay. Dahil kasi that's strictly prohibited, sabi ng lola mo. Neng! Data Privacy Act. Kasi parang kakaloko nga. Pinakita naman Siyempre sa naman, ng mga yayay. Yun ang claim niya. So, ang dialogue niya, tito, basahin mo na lang yung Bible.
kesa convos namin ng nannies. Total naman, ay may pag-godly ka sa SOCMED. Nakakaloka ang Marites. Ayaw ni God ng ganyan. Sabi ng lola mo. Oh. So, kuda pa rin talaga siya pag si Derek. G na Diba? G talaga si Dom. Alam mo, natitrigger talaga siya pag si Derek. Iramdam mo yung talagang sakit. Kasi hindi, ako tingin ko, syempre kung hindi ka talaga nasaktan, hindi ka magagaganyan. Kasi di ba, aminin naman natin, yung iba na hindi naman, pagtapos na ang relasyon, tapos na. Kahit anong gawin ng lalaki, wanna react yung girl. Ito Kahit talagang- pasabihin mo na bad breakup sila. Yeah. Pero si Ellen, ramdam mo talaga yung Yung galit, puot, yung di ba? puot talaga kay Derek. Kahit anong sabihin. As in, post nga lang na sinabi, fingers are doing. Ang haba na ng kuda. Well, in fairness naman kay Derek, wala naman siyang, di Pwede naman niya, naman, oo. di naman niya inaano si Oo. Ellen. Pero kahit ano sabihin ni Derek, triggered talaga si Pwede niyang gawa ng ano Oo. talaga. Makokonek at makokonek Correct. niya talaga, no? Magagawa niya ng kuda. Pero medyo foul yung about the nannies. Oo. Oh, you don't do that. Oo naman. Kahit sabihin mo pang binabayaran mo yung mga tao or ano. Una-una, nani yun ni ano. Kailan kaya niya ginawa ngayon or in the past? Ngayon lang. Ngayon. Ang Ngayon dami- lang? Oo, kanina lang minimake upan si ano eh. Si Ellen, kinukuda na naman niya yung yung mga nani. He's so kinakanta niya, he's so obsessed with me. Mga ganun siya. Kumakanta siya ng sobrang obsessed sa kanya. Pati mga nani, pinakikialaman ng phone. Ganon. Beer na talaga lola mo dahil. Oo nga. Talagang ano siya. So, hurt malayo to pa hurt. yung iniisip natin na baka maging okay din sila gaya ni Lloydie. Tama ako, di ba? Yes! Baka nga kahit sabihin ba, mag-post lang si Derek ng question mark. Question mark na gano'n. Tingnan mo, may ma-i-connect si Ellen dun sa Tita, question mark. believe pa rin ako kay Ellen kahit ganyan katindi yung gigil niya kay Derek. Pagdating sa anak nila, di ba, inaalaw naman niya, inahayaan naman niya na Parang, oo, parang makasama nahihirap. ni Derek. Oo. Huwag lang Pati naman. mabasa nung bata yung mga hanas ng nanay Hindi, niya. pag yung bata ay nakakapag-chika na, wag lang na yung bata na ang chinichika. Minamarites. O kaya bigla yung, di ba yung mga bata, limbawa makita nung kaklase, what's this? Your mom is posting this. Di ba maluloka yung bata? Di ba? It's in Ayun Bisaya. Sapagkat, your mom Wait, is wait Ellen lang, Ani Adarna, Biray, right? After ng show, mapapansin ni po yun. Talbo. Ayun, Hello. ano? Yan, si Ani Biray. Usapan nyo na naman. Okay, mga Martes. Magkapag-Gcash daw sa Eto, inyo. oo. Wala. Wala naman yan si Honey Viray. And kaya mo naman, mamaya na tayo. Ito na, magalita naman tayo dahil nga dalawang pasiklab na serye ng TV5. Alright. Magkasunod na ere sa April 27. Hindi ako nakapunta dyan. Ako nakadaan Buti na ako. lang. Ako nakadaan ako. Ba't ako nakaya ko? Oo, bongga ka naman. Nakalis. At nauna ka pa sa amin. Anyway, mga Marites, maiksi lang to dahil nga ito po ang dalawang series ng GMA na papalabas. GMA, TV5. GMA, TV5 to, na palalabas sa next week. Oo nga, April 27. 27. Ito pong A Secret in Prague at My Best Friend Eman. Yun po, alam nyo, Eman, alam niyo yan. Emmanuel yan, pinaiksi lang siguro yan. Nanood ka niyan, Tito? Ng Hindi, preview? wala ako na-imbita sa premiere eh. Dalawang preview yan yan eh. eh, O nagkaroon nga ng preview. Yung po, ang tawag nga kay Andrea, Jency Queen. Ay. Tapos si title na Queen ganon? talaga. si Ultimate Si Ken. Heartthrob ang Ken. tawag sa kanya. Talaga. Wala pa bang title ng Ultimate Heart? May ewan ko na. Papa Basta, P yun? Parang, oo. ewan ko sa balat sa buhay Oo nila. nga, parang papapanood. Tapos, ito po, ang kaback-to-back niya, mauuna yan. Hindi ko alam kung sino mauuna. Ito. Isa na Ito 8 muna. o'clock. 8 p.m. Tapos 8:45 yun. Oo. Ayun, si Shane na Magdayaw, tsaka si Ay. JM de Guzman. Yes. Kasama rin si Ay dyan, tsaka si Sid Lucero. Yan po ang kanilang Prime pasabog. time camera Prime dito, time di ba? Oo. pasiklab. Starting Monday. Starting Monday. In fairness, cute yung trailer Yung- nung Oh, A Secret in nabasa ko yung ano yan eh. Prague. Ano sa dyan, anak ng mafia Yes. boss. Oo. Yun. Ayun naman, eto, di ba ang ganda ng teaser nito? Alin ba? Yung Emma, Ay, hindi ko nakita yung yung aksidente ni Ay, nanood ka ni ba? Napanood JM. ko Hindi, na. ano Ay, lang yun. video. Napanood niya yan eh. Si JM, na-aksidente. May aksidenteng na involved, tapos parang merong kamay. Parang, siyempre, alam mo na yun. Inspiration At alam mo lang ba kung kasi sino to. yung Eman dyan? As the, parang Hindi ko Jesus. ano yung bata. Yung bata. No. Sino? Ellie Buendia. Ellie? Tama? Alam ko. Hindi ko alam, hindi ko napanood kasi.
Wala, hindi ko naman nakita yung press ko. Basta importante. May nagchika sa akin, si ano yata? Tito Eli Boy. Bendia. Yes. Friend Okay. Eman. Oo. Parang may best friend Jesus. Dapat parang, Eli, hindi Maima. Ano ba? Kasi nga, As himself. Literal. As himself. Congratulations sa TV5. Mga Sandali, marit. ba't wala akong pamaypan? Ewan ko sa iyo, Diyos ko. Kaka-nerd. Eh, delightful ka naman kahit hindi ka ng 5-5. Hanap po kay Oo. Bernadette. Bernadette pa po yung... Ginity. Wala si Bel Where's kasi. the pamaypan? Oh, ito mga Ay, marit. ayan. Thank you. yan. Ayan, dali. pa. Yes. Ano po namin to, JT? Hindi naman siya nakita. Sorry, I forgot. Nakalimutan ko Argel yung- ba? Oo. Ah. Tinawag ko siyang Bernadette. Grabe ka na, haba-haba. Thank you, Bernadette. Di man lang Jill. O Andrea. Ganyan Oh. na mahina talaga ako sa names. Kanina tinatanong ko yung mga pangalan na papalitan ko na lang. Buti Emily. Eh, ito Emily. naman mga Martes. Meron na eh. Eh, balita naman natin si Ding Dong Dantes. Excited na sa bagong proyekto. Mga bagong proyekto. Master Cutter sa May 11 na. HD. Yes, so nakausap ko nauna si Ding Dong talaga, kita kay Marian. Mm. Nakausap ko si Ding Susunod Dong ka, sa launching ng bagong business ni Marian, ang Wonder Society, na syempre, very proud naman na hobby itong si Dong sa bagong venture na ito niyan. So nandun siya mula simula hanggang huli. Kikita mo naman sa mukha ni Ding Dong yun nga, yung pagiging proud niya sa ginagawang ito ni Marian. And then nakakausap ko siya saglit, tinanong ko tungkol sa bago niyang teleserye series. sa GMA. Ang Master Cutter na magsisimula na palang ipalabas o pilot na sa May 11. So, excited si Dong dito kasi sabi niya, ito daw, hindi siya yung talaga focus sa, let's say, sa romance or anything. Pero, ang mas focus daw yung kwento na to sa father and daughter. Diba tong daughter ni Dong dito? Ito din yung daughter niya sa Red. Something like that. Oh, basta Stevens. May red. Si Nine, di ba? Oo, yun. So parang nag-click talaga tong mag-ama na to. So siya pa rin ang gaganap na Red. anak. Red yung title, may red, di ba? Hindi yata. Dugo. Ano nga yun, oo. Ang Wala. sexy ni Max Collins. Oh. With Lian Valentin, Yes. Rian. O, di ba naalala mo yung cast? Di ko matandaan yung title. Ikaw Yun. pa, Diyos ko. Ikaw, you Rose? should know. Ikaw ang super watch ng ano. Alin? Sa dulo ng ano. Ako din, yun din. Secrets lang yung napanood ko ngayon. So mamaya i-google mo na Dati lang. pa yung last year, di ba? So, last year nga ba? O 2 years ago. Mga 2 years ago. Ikaw nanonood ng Ano? Mga literal. 2 years ago yon. But anyway, yan. Okay. Obviously, nag-click tong mag-ama na to. Tina So, sabi ni Stevens, Dong, ah. more on the kwento nga ng mag-ama, itong Master Cutter na magpa-pilot na sa May 11. Grabe din yung schedule nilang dalawang mag-asawa dahil bukod dito, meron silang movie na kung papalarin ay magiging entry sa Metro Manila Film Festival. At yung movie nila ni Marian naman, mukhang isushoot hindi dito sa Pilipinas. Kung hindi sa isang bansa na pangarap din. Ewan ko kung pangarap mo. Ano yan? Parang dun eh. Iceland? Ano? Tibet. Ay, Tibet. Wow. Yata Ako rin parang yan. ganon. Kasi ayaw pa muna nila masyadong magkwento about this. Kasi wala pa naman, oo. Then, ano pa? Bukod dyan, meron pa siyang yung kay Chris Aquino. Tinanong ko Oo, na. anong sabi? Sabi ko, Dong, ano ba yung kay Chris? Sabi ko, ano ba? Ikaw ba magpo-produce? Paano ba yung ano? Sabi niya, bakit sabi sa akin parang magpe-present pa lang o wala pa talagang konkreto? Hindi, meron na. Sabi niya, ano to, one time lang? Kasi di ba, Oo. oo. Sabi naman, Chris, hindi oo. daw, marami daw silang naiisip okay. at nakalatag na posibleng gawin. For Chris. Oo, for Chris. Ayan. Sabi ni Kelly Pops, Royal Blood daw. Yon! Kaya Sabi sa'yo, siya hindi red eh. Kaya may red. Royal something. Red pa Rose, rin. hindi yung red. Blood Blood is red. Oh, yan. But anyway, ilan yun sa Royal is blue. Royal is blue. ilan yun sa mga aabangan kay Ding Dong this May. 2026 pa lang. Pero sa May 11 na po ang simula ng Master Cutter.
Okay. Idiretso mo na yan, Marites. Segue. Segue mo na sa kay Marian Rivera na inilunsad na ang kanyang bagong business, ang Wonder Society. Yes! Nako, grabe. Alam mo, hindi ko ina-expect. Nung pagpunta ko dyan, matatagpuan itong Wonder Society sa roof deck ng GH Mall or Green Hills Mall. So, obviously, sa Green Green Hills, Hills, yes. oo. So, ang ina-expect ko, isang ano lang siya. Yung the usual, isang unit, isang room. So, pag-akyat ko, sabi ko, ba't ganun? Puro Wonder Society, Wonder Society. Nakabilog siya na gano'n halos. At Rooftop? ang dami-daming mga parang rooms. Saan dito yung Wonder Society? Yun na palang buong roof deck na yun. Kaya it's a 3,000 roof square deck, meter na ang Wonder Society is a membership place for children and parents na rin. So, ibig sabihin, hindi pwede ang walk-in. Na, di ba, kasi may mga playhouse, mga ganon, Yun sa mga naman- malls, yun or naman ano, na pwede mong iwan yung Anak anak mo, magbabayad ka per hour, maglalaro sila doon. Itong Wonder Society, hindi siya ganong konsepto. Unang-una, membership siya. Second, parang all-in-one talaga doon. Lahat pwedeng gawin ng bata. Arts, craft, tapos may mga teachers, educators na talagang legit na teacher na pwede magturo sa kanila. Life skills, Parang mga pinasosyal na ganyan. daycare. Parang pinasosyal na daycare, pero on a different level talaga. In Elevated. fairness. Kaya nga sabi ko, pwede ba kami mag-membership dito? Kasi ang sarap para marirelax ka. Kasi ang bongga din ng Kung mga... magulang mo, iwan mo na doon ang mga anak mo, di ba? Ako, ganito na nga. Enjoy doon ang mga junak mo, di Kung ba? ikaw ay magulang, siyempre, pwede mong iwan. Meron ding lounge na pwede doon ng parents. Kung halimbawa gusto mo mag-chill, mag-relax, or gusto mong, pwede ka din magdala ng trabaho mo doon, laptop mo, siguro, May area for ganyan. the parents. Oo, yeah. Ayun yung mga parents na gustong iwan ng mga anak nila. Lalo pag shopping sa Green Hills Oh, siguro. exactly. May issue ka ba sa mga bata? May issue ka ba? At may issue ka May ba issue sa ka ba mga sa mga magulang? Ano ka ba, Frozen Delight? Pero ang maganda din dito, sure ang safety. Na ang Green Hills daw ay parang isa to sa mga city sa Manila na halos walang crime. San Juan City yan. San Part ng Juan. San Juan. Oo, San Juan. Ayan, si Mayor, andyan Zamora. nga, nag-grace siya dyan. Sa si ilang ano? pinagmalaki niya, Mayor Francis Francis Zamora. Tapos dito rin, may app din ang mga magulang kung saan kahit nasan sila at nandun ang kanilang mga anak, pwede nilang ma-check, ma-view kung ano ang ginagawa ng mga anak nila. So, talagang yun ang number one, yung safety ng mga bata at saka yun nga, yung matuto at the same time having fun. Nahabi ko nga kay Ding Dong, parang ito, di ba, nung araw kasi wala namang mga ganito. Pero di ba, naranasan mo bang lumabas ng bahay, ng gate nyo, makipaglaro? Sabi niya, oo naman, batang 80s, tapos 90s. Di ba, yun ang mga time na pwede ka talagang makihalubilo sa ibang mga bata, makapaglaro, makapagtakbuhan, etc. So parang aminin na natin, ngayon kasi iba na talaga yung panahon, siguro not unless nasa probinsya ka na mas medyo safe at magkakakilala. So ito naman, ito parang ganito yung ginawa nila dito. Yan. So very proud si Marian, isa si Marian Rivera sa honor ng Wonder Society. Wonder Society. Plus, meron siya may mga partners na parang mga Chinese nga yung mga partner niya. Parang siya lang yung talagang Pilipino. Pero parang 5 lang sila, ganon. And marami din mga inputs si Marian dito bilang kilala naman natin bilang hands-on mama naman talaga. At yung kanya mga collection ng mga Pop Mart, naku doy, nakahilera I-display doon. niya Ayun, hindi masyadong nakita. Alam mo yun, noong una daw, okay siya. At least, ma-share niya, marami makakakita. Pero noong una, wala pang salamin. So parang, ay, takot ako. Totoo naman, puro pa mga bata, di ba? Kaya pinalagyan ng salamin. Para at Dapat least talaga lagyan ng for safety. For pag ganyang venue. Po sa bahay, okay lang. Pero sa... Ayan. So anyway, dagdag ko na rin, natanong ko din tungkol kay Sikto, yung kanyang manok. Chicken pet. Oo. So sabi ko yan, maraming natuwa, maraming naaliw kay Sikto na ang hiling niya talaga lang ay
manok. Yung pala talaga daw yun na ni-request ni Sixto. Among others pa ng animal, meron din nagregalo kay Sixto ng lobster. kaya nasa aquarium. Seryoso. So, talagang mahilig Hindi pala nila kinain. Hindi na sa ako. Why? Talagang mahilig pala talaga si Sixto sa mga animals. Kaya si Sixto daw, pag gising na umaga, siguro bago pumasok or what, lalabas na daw yan. Papakainin yung mga alaga niya. Cute. Oo, makikipaglaro sa mga alaga niya, ganon. Very good, Sabi ko, diba? so yan. Ano ba to? Premonition na to na in the future, magkakaroon na kayo ng farm. Hindi naman ako magkataka. Parang ganon. Kasi di ba, Siyempre. dahil doon daw talaga ang hilig ni Sixto. Sabi ko, at least natuto din, nagiging responsible din na bata. Oo, kailangan ang yan. chicken pala na yon, hindi pala siya panabong. Ay, ano? Ang tawag doon ay Chinese chicken. So, yun daw ang hiniling talaga, particular Chinese chicken. Pag Chinese chicken, hindi siya Maliit panabong. lang siya. Ano siya? Panluto. Panluto, hindi. Hindi. Panlaro. Panlaro. Pwede, ako lang nagsabi noon. Maliit lang siya na malaki yung tiyan ba nila yun nandito. Basta may malaki. Ayun. Matambok lang. Oo, siya. may matambok. Basta maliit. So, hindi siya siguro lumalaki na malaki. Panlaro. Parang poodle. Charo. Parang Ako lang nagsabi na Balik ko nga panlaro. yung picture. May nakilala ko doon. Sino? Oh. Ano na? Klasiko yan. Sino dyan? Si Beha, Beauty Beha, Earl Beha. Alin dyan? Ito, sino Asawa ni dyan? Judah Paulo. Ayan. Itong nakakatabi ni Maria? Yan, naka-white. Ay, naka-white. Ano yan na? Judah Paulo, na dati nag-artista. Oo, Judah Oo, Paulo. yan. Baka isa sa Earl mga Beha. bisita o isa din sa mga member ang member sa membership siguro. na. Oo. Oo. Oy, Beha, Earl Beha, baka bigyan mo kami membership. Dahil baka yan isa sa mga yayamaning owners. Oo. Nandiyan din si Camille Prats kahapon, mga ilan na siguro, dahil may mga bagets na anak, di ba? Classmate ka nung college yan. So hindi naman sign na magiging future sa bungero si ano. Hindi naman Mukhang dan. hindi, kasi hindi lang yun ang ano niya eh. Talagang halos lahat ng animal. Eh. Sabi din ni Maya, siguro ano din, in a way, baka na-influence din ni Kuya Kim. Oo. Pero talaga mahilig daw talaga. Ba't close sa na ni mga- Kuya Kim? Si Ding Dong at si Oo Kuya naman. Kim ay very close. Ayan. Ninong yata nila ng mga Ninong bagay. ni... yes. At dahil super safe yan, Rose, kaya nilang iwan dyan si Sixto at si ano. Yes, oo naman, as in. Yan, super safe. Dagdag ko na, dahil nga si Ding Dong bukas sa Family Feud, Oo nga daw. si Steve Harvey, yung original host ng Family Feud. oo. Hindi ko alam kung Kung mag-guess or paano nga Pero kaya. yung sinabi, So, nandito si Steve Harvey sa Pilipinas? Basta face-to-face sila bukas. Yeah. Siguro baka mag-host din konti. Hindi natin, panoorin na lang natin. Tayo mga Marites, diretso tayo sa Cup of Joe. Wow. Sa La Union, epic moment. Lalo na sa mga Gen Z, PhD, kahit ano. Oh, it's you, Cup of Joe. Yes, na dapat nandyan tayo, Yes. di ba? Oo. Ayan o, bongga. O, kita-kita naman sa Sila ba yan? picture. Oo. Parang tang event to eh. Tang, the juice na kung saan sila yung paano gano'n? Nag-mount ng show siguro, no? Parang gano'n. Sa beach nga, sa San San Juan, Juan. La Union. Surfing Na capital. napakabongga at talaga namang napaka-successful nang nangyari. Ilan sa mga highlights, sidelights, during the performance, hindi nila napigilang i-perform yung kanilang new song na Wag na Lang, from their upcoming album pa lang to. Tapos nagkaroon din ng chance na personal na mapakinggan ng mga local residents at visitors ng LU ang bagong song. At during the meet and greet, nabanggit nila na may special place sa puso nila ang La Union. Kasi, di ba, ang Cup of Joe, sa mga hindi nakakaalam, ay mostly from the mostly north. from Baguio. Saka baka yung iba nga, North, from La Union. Pangasinan. Oo. Yeah. Tapos, pero sa Baguio talaga sila naging known na ang Cup of Joe ay from Baguio. Ganyan. So, kasi nung sumisikat pa lang daw sila at nag-uumpisa na makilala, ay nakapag-book sila ng Airbnb. Kwento nila to celebrate yung birthday ng isa nilang member. And during that time, nagkakaiyakan sila dahil biglang nag-sink in sa kanila na, wow, nakaka-afford na tayo ng ganitong accommodation at beachfront pa. Di ba nakakatuwa na dati ay mga simple lamang silang estudyante at nangangarap na makapag-gig sa mga small venues. Ito talagang Cup of Joe kasi ang isa sa mga phenomenal eh. Hindi mo ina-expect at hindi mo ma-expect na magiging ganito
True. Kalaki. O, I'm sure kahit sila mismo, di ba nga, small gig lang nga yung in a way pangarap nila eh. Big deal din for them na nakapag-perform sila sa La Union Beachfront kasi dati daw, hindi pa sila sikat, ay nagpe-perform na sila sa mga small venues sa La Union. And now lang yung talagang beachfront at more than 2,000 attendees ang Very pumunta. good, di ba? Congratulations Yeah. naman. Correct. Kaya nakakatuwa lang. Alam mo, hindi mo din talaga masabi. Yun talaga yung ano mo. Hindi mo masabi ang buhay. Correct. Hindi mo din Diba? masabi talaga who will make it, who, ano, yung, di ba? Yung kagaya nito, coming from a Destiny talaga yan. very humble beginning, ang dami namang mga local band or group na, Dami na. I mean, Oo. mga na nag-a-aspire, di ba? Pero, syempre, alam, sa Ilan 10 lang. yon mapalad na yung may isa doon, eh talagang makapasok na mainstream, makilala. At saka ngayon mahirap na for mga singers Isa pa or yun. mga bands kasi halimbawa sa radyo hindi na masyadong nakikinig ng radyo, wala na rin mga physical CD, na talaga digital iba na. na. So kailangan Streaming gagastos na. sa streaming na talaga. So talagang achievement sa kanila. Ako nga honestly hindi ko sila kilala. Alam mo kung ako sila nakilala, nakwento ko na to sa mall. Ang Ang mga daming tao. ang daming tao. Tapos sino yung nagpo-perform? Nagtaray ka na naman. Nakita ko. Sabi mo, sino si Joe? Tapos sabi ko, ang daming tao, ano ba to? Asan na yung cup? Tapos Joe, tinignan ko yung poster. Tapos nakalagay niya parang yung Joe. mall Joe. welcomes Cup of Joe. Tapos super talagang daming tao. Tapos habang kumakata yung Cup of Joe, lahat talaga sila sumasabay. Tapos ay super parang, sorry on word pero parang kulto. Gumagano-gano, kultuwish na. Pero in fairness, sabi ko, super sikat pala talaga tong Cup of Joe. totoo Doon ko ka. sila nakilala, in fair. Oh. Yun na. Parang meron na silang tour abroad, ano? Nag-tour na sila. Kaya nga yung sa May 23 yung Imagine. Sandali Cup of Joe Fest sa Philippine Marina Stadium naman. From Baguio To nakapagano Ayan, na. and Nationwide we're in the and world na. worldwide. Oo, yes. Bongga yung kanilang Oo. success talaga. Correct. Yeah, and siyempre bongga din ang tang na siyang Give ka ba ng tang? gusto niyo ba? May patang ka man Kaya lang gusto na sana. ako. Ako ba? Nagpatako? Ako ba? Walang Nagpatako? patang. Walang Pero siyempre patang. aminin nyo. Oo. Bata pa lang kayo. Oo naman, oo. Pag juice, Oo, tang tang. juice. Ako tong Di ba? Ako Oo, rin masarap. tang. Iba naman din kasi ang... Kaya nga, nasaan? Hindi ako ang tang juice. Yun lang. But anyway, congratulations sa tang at saka sa Cup of Joe. Yan Tsaka po. sa tang. Okay, mga Marites, oras na para sa pinakamainit na showbiz item. ang Ito init. natin, Chick of the Week, brought to you Mainit by Ugbo 24/7! At dahil tama lang na ipagsama ang pinaka-inaabangang chika sa pinaka-nakakabusog na chibog, order na sa naka-flash na link, mga Marites. Siguradong yan ang best dahil solved na solved kayo nonetheless, mga kamarites. Ugbo 24/7! Mga Marites, Sara Geronimo, tatakbo nga ba sa susunod na eleksyon? Kampo niya, may paliwanag. Alan D, o yan, ay ang latest kay Sara, naghahanap na balita kay Sara. Ito na Fairness, nga. may balita mo si Sarah, ha? Ito na nga, nonetheless. Sandali. Sarah with an H2, ha? Ayun na nga. Favorite May ko ba si balita din Sarah? naman kay Sarah without AIDS. Oh, ikaw na bahala Ay, magbalita. Sa'yo na yun. O, ito na nga, pinag-usapan niya ang joke na ito ni Sarah G. Sara Geronimo Giricelli, kung saan nabanggit niya ang mga salitang, maraming salamat po, iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon. Loka-loka din Oo, kasi. nagganap ang viral statement na ito ni Sarah G sa Earth Run Day 2026 event sa MOA noong April 19. Ayan yan, ito yung event na kasama ni Sarah Rose yung kanyang fadir na si Daddy Yes. Delphine at ang Yeah. kanyang fur baby na si Nina at magkakasama silang tatlo na rumampa dun sa event na yan. So noong time na umakyat na sa stage si Sarah at nagsalita na siya sa mic, may video ba tayo? May video ite eh. Video ra ba? Nagbigay ka ba? Oo. Okay. Meron ba? Ayun. So, nung magsalita na siya, nabanggit niya na wala siyang dalang material that day, kaya so para kumanta. So, sabi niya, next time nandun siya kakanta sa mga nandun, tito. Sa event na yun. Dahil syempre, marami nagre-request na syempre kumanta Syempre dapat naman, di ba? si SG, di ba? Pero wala nga siyang material. So, hindi na siya sising. Tapos, doon niya binitawan ang linyang, remember, life is short. Make each moment count with your loved ones. Kasi hindi natin alam kung
nandito pa tayo bukas, sabi niya dito. Tapos, maraming salamat po. Iboto niyo po ako sa susunod. Ewan ko na ba, ba't siya dinayanog yung linya na yan? So, ayun, Tito. Alam naman niya? Alam naman Diba? natin. Oo. Alam niyo naman si Sarah, may pagkakomedyante. Correct. Oo, lalo- Alam naman natin na joke lang yun ni Sarah. Alam Pero naman kasi- natin na nagka-transform si Sarah pag nasa Oo, stage. Pag doon exactly. nagiging Gets madaldal. Oo, gets naman natin, Tito, na na hindi mo dapat seryosohin sinabi niya. Pero, syempre, yung iba rin, nag-gets din natin na kasi walang dialogue ang lola mo. Joke lang po, charing lang po, char. Walang ganun ang lola mo. So, yung iba talaga pumatol. Kaya kailangan pa mag-release ng statement ng G Productions, ang management ni Sarah at ng kanyang mister na si Mateo, to clarify. So, asa na ba yung statement? Ayan, baka meron sila. Ayan, ayan. Yan. We have seen a few clips making the round suggesting that Sarah is gearing up for the next election. Or at least testing the waters. Testing the waters, Tito. For context, sabi, the video came from a live event where, as part of her closing spiel, Sarah playfully asked the audience to vote for her in the next election. It was a light-hearted moment meant purely for fun and crowd interaction. Sarah is exactly where she wants to be, on stage, doing what she loves and inspiring people through her talent and artistry. Ito bold face. We kindly ask everyone to enjoy the moment for what it was and resist adding any political color to an on-stage joke. So, joke lang ang lahat dito. Pero, sari-sari yung naging reaction ng mga Siyempre tao. naman, diba? diba? Kasi hindi mo na makokontrol how people will, will accept your joke kung joke. Ngayon lang nagpakita si Sarah, di ba? Yan sa mga ganyang Nagpapakita naman. Nagpapakita naman. Pero yung joke kasi na gano'n, hindi mo na rin Hindi ko makontrol nakikita yung... eh. Hindi ko nakikita. Yung sasabihin ng mga tao. Sorry, the pasensya na daw. Alam Hindi mo, mo siya nakikita. alam Sorry mo na kasi, daw. Pakita siya. yung ganyan joke kasi, Rose, talaga, pag nakita mo di ba sa TikTok, iba-iba na pwede lang i-play up yan ng, Alam sabi, sorry mga kamping ha, ito yung boboto ni Sarah sa... Yun nga. Actually, yun, Actually, yun nila talaga doon. ang naging Siyempre, galing. yun na nga, oo. Lalo na aminin na natin, in the past, Kami, si Mateo naman ay parang naging, parang napansin na DDS, di ba? Or Duterte supporter. Yun ang sinasabi. Tapos biglang humirit na ganyan si Sarah with an H. Na-assume ng iba, lalo na ng mga supporter ni Duterte, na, Eto na, nagpapakaramdam na ng susuporta. Biruin mo, parang kinampanya na niya. Correct. Mismo. So, sabi ng mga nag-comment, it's not a good joke if you need to release a statement. Kasi parang pinapaliwanag mo pa yun, iba na joke lang yun. Ganyan. Tapos may nagsabi pa na, talaga namang biro lang yun. Bakit ba siniseryoso? Kasi ngayon medyo mahirap talaga mag-joke na, Di di ba ba po? nga? Lahat Hindi ka na lang, di ba? makancel sa mga joke mo, Lahat di na ba? siniseryoso. Correct, di ba? Oo. Tayo nga rito, Lahat di na lang ba? naapektuhan. Sabi nga, ba't daw kasi nag-joke pa si SARS ng gano'n, iba talaga mga dilulu, magre-react. Tapos sabi pa, may humirit na sana raw, naglagay na rin dun sa statement that Sarah is not endorsing any politician para raw mas malinaw. Yun ang dinidiman nila dun sa... Wala naman sila magagawa kung ang ending naman din kung may endorse yung Oo, gano'n naman. mag-asawa. Wala naman tayong magagawa eh. Nag-endorse din naman dati si Sarah. Oo, eh. nag-endorse naman si Sarah kapag campaign period, may mga ini-endorse siya, kinukuha siya sa mga political ads. So, wala tayong magagawa kung yun ang pipiliin ng tao. Alam nga naman sabihin nyo kung sino yung gusto nyo, sabihin nyo kay Sarah yun ang gustuhin niya. Kung iba yung gusto ni Sarah, wala tayong magagawa. Okay, mga Marites, ang po ating Chika of the Week brought to you by... Hugbo! 24/7. Ginagalit ko si Oo nga eh. Masyado kasi ito pala desisyon. Ikaw ba? Sino bang Sarah iboboto mo? Sino ba Sarah? Ha? Hindi naman ako bumoboto. Ay! Yan na. Pinakita mo lang na hindi ka. Para naman sa ating mga Marites na gusto na exclusive showbiz scoop, sali na sa ating Facebook community group. I-click lang ang pinned link sa live chat at sumama na sa Beloved Marites University Community. Updated ka na nga, may exclusives ka pa. Sama na at mag-like, share, and subscribe na rin sa MU Entertainment YouTube channel. Ay, akin pala to, my favorite heart. Yung closet ni Heart, Grabe. bubuksan na sa publiko sa April 25 and 26. This weekend po yan, Sabado-Linggo yan, bukas kay Friday 24 na. Sabado-Linggo, sa isang building sa Project 4, ito po yung Avire Tower
Pitwason Boulevard Project for Quezon City. Ano meron dyan, tita? Merong bags, may sale, parang sale. Parang garage Oo, sale. garage sale. Closet party. From bongga. Hearts Closet and Ano Friends. sa closet niya, bongga yan. Bags, damit, and everything. Iba-iba yan. Pula, alas 10 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa So, good luck. I'm sure sold out agad siya. 25, 26. Kung tatanong nga dun sa comment sa kanya, meron kaya 150, 200? Ano kayo mga presyo? Hindi pa wala pa presyo nilalabas. Malalaman Hindi ko natin. mura lang yan. Dahil O baka murahan, di Baka ba? ibabaksak presyo na ni Hardy. Papasal ako dyan. I'll be go there. ka. Wow, you'll be Oo. there. Yeah, Or you buy because- us naman something. Because Oo naman, bili Heart mo is naman a ako. friend. Kaya Oo. nga, you tell naman Heart to give us something. Bili mo naman from kami her ng something closet. from her closet. Oo. Yung ka naman pal. Ayoko ng mga Tanong, masusuot nyo ba? Ayoko ng mga masusuot. Bag na lang. Oo. Basta Baka sabihin mo ako- kay Heart. May bilang ng sapatos. Basta sabihin mo kay Ayoko Heart sa yung bagay sa amin. Bag na lang, yung Bag mga na big lang. bag. Diyos O mo, kaya may ano, choosy pa kayo? Kung bibigyan niya ako ng spaghetti strap, hindi ko naman Hindi masusuot kasi yun. masusuot. Isusuot nyo. Hindi. You call the Heart. You call her. Tell her. You want bags. Ayan. Accessories Pupunta ni ka pala. makeup, bongga. Mga makeup ni bakla. Ayoko ginanon na niya yun. Grabe. Arte. Hindi pa bukas. Pwede pa siguro. Pasalan nyo yung baka makakuha kayo, makabili kayo ng Bag na lang. damit tsaka Bag na bag. lang. Pupunta ka pala dyan. Pwes, ibili mo kami ng something. Bag na lang. Yung mga ganun-ganun. Bibili ko kayo ng jewels. I'm sure super mo- Hearts Jewels. Hindi ko masusuot yung Heart. Mahingan ko kayo. Gusto ko ilalagay yung jewel. Ha? Sa buhok mo. Basta sabihin mo, Hearty, yung mga co-host ko may bilin, bigyan mo raw sila ng galing sa closet mo. Bag. Basta bag na lang. Subukang punta. Sabado, Oo, linggo go naman ka, yan. tapos, Saturday. Isip- After nung biba. May biba ko eh. Basta ano pa ha? Yung ay Sigera. Basta good as new ha? Wow. Makadiman. Inakusahan siya. Nagbibenta ng mga sira-sira. Ayan na basta Iba yun. Ay, iba ba yun? Successful. Okay, ito na nga. Pwede i-roast yun. Ano ba? Maddox? Hindi. Hindi. Naku, hindi nakikinig, not paying attention. Nagbibenta ng mga sira-sira na mahal pa rin. Ikaw nag-report nun eh. Di ba? Ikaw nag-report. Okay, eto Hindi na. pa rin nag-get. Mga Chinese microdramas sa SOCMED. Oo. Pagbawawal na nga ba? Twister, paano itong Chinese Naku, drama? eto na. Eto, very affected si Rose sa balita ito. Pixelated. Yung picture. Ewan ko, very affected. Ito kasi, kung tutuusin Yan. talaga, Grabe siya. si Rose po ay supporter talaga ng mga K-dramas, K-actors, K-pop, lahat na. Pero may special spot po talaga sa puso ni Heart. Ay, ni Heart. Oo naman, no. May special spot talaga sa heart ni Rose ang mga Chinese drama. Because? Aminin mo. Hindi yung mga Ayun yung mga nga eh. vertical drama. Yung vertical drama ngayon. At Na pag talagang may mga vertical drama kasi na, di ba nagpo-post sila sa Facebook? Oo. Tapos kung saan yung exciting part, biglang what's to this? Na kailangan mo mag-download na. Kailangan ako magda-download ka lang. Oo. You have to pay at mahal ya, ha? Eto nga si Don na makeup artist natin. Minsan Siya nagsabi? pag dumarating ako, Nanonood? Nanonood. Ayan ba si Walker? Linda Walker. Oo, dyan din. Chinese din. Oo. Anyway. So eto pala, ang tawag pala dyan. Ano? Akala ko mini dramas. Ang tawag nila dyan, parang Chinese microdramas. Okay. Tapos, di ba? Vertical drama? Oh, well, vertical drama din. Pero, Marami, microdrama rin. microdrama. Tapos eto, ang usual daw na, wala akong napapanood eh. Pero ang usual na story daw yung mahirap, mayaman, na in love yung mayaman sa mahirap. Mahirap. Yung mahirap. Kasi, mahirap. Ang usual dyan, one night stand. Oo. Nagkita lang, tapos uso sa kanila yung binibigyan ng parang dinadrugs. Pagka na-drugs ka, parang magkakaroon ka ng desire na kailangan makipag Tsorbahan dun sa ano. Tapos, madalas naman, ang nakakatsorbahan, isang CEO. Yun na nga. Ito ang tawag dyan. Yung mga Anong tawag CEO dyan? romance microdramas. So ito na, meron daw isang regulatory committee sa China na naalarma dyan sa mga ganyang konsepto. Na lagi na lang may CEO romance, meron mga ganyan na sinasabi mo na para may pinapainom. Bago mo ituloy, ang sasama ng mga Chinese. Dito po sa mga drama. Grabe ko, ganito ba yung mga... Kaya nga, so nag-react itong committee na ito na sabi, para maging parang mas maging sensitive yung mga gumagawa ng ganitong content to the point na meron silang 25,000
na vertical dramas na pinatigil ang pag-ere kasi parang sinasabi nitong Chinese Regulatory Committee na dapat mas mag-focus on mga Values. Oo, hindi yung lagi na lang merong meron. mahirap, mayaman, tapos parang lagi na lang. Oo, laging ganun, mayayaman. Hindi, I mean, Tsaka glorifying daw May club. power, wealth. Yeah. May dami. regulatory ano sila for that? Oo, TV and Radio Regulatory parang Oh. board, Parang committee. MTRCB Parang nila. MTRCB. Ay, MTRC. Baka member kaya tayo dyan, PhD. Oy, hindi Pero, Chinese. nasa ang microdramas usually nasa ano, 'di ba? Nasa mga social media. Correct, pero Ngayon, oo, social kaya nga, so, media nga. ibig sabihin kung Chinese ano siya. Controlled nila 'yon. Oo, lalo na sa Oo, area nila. Sila, oh. I mean sa Hirap niya, no? bansa nila. 'Di ba sa bansa nila? Bawal Pag utin mo ng Sokmed doon talagang Sorry control. na controlled ito on ano Sokmed China dun eh. kaya Dati nga walang Facebook doon. Oo. kami Oo, nung nga, actually. Di wala, Dati no, nung Dati wala. Di ba nagpunta ko ng China recently? Kailangan, may... Hindi namin yan lang. Ano, pinagkabili-bili sa akin. Kailan yun? Kaya kailangan mag-VPN kineme ako. Yes. Kasi hindi ako Hindi siya, makakapag-Facebook. Yes, oo, yes. hindi Oh, siya meron available. din, Hindi siya available. Mahigpit dun ng mahigpit Sokmed. Yeah. dun. Dati nga wala eh, alam ko. Oo. So ngayon, parang yung nakatala sa amin doon, kailangan itong kunin nyo Sorry. para meron kayong Facebook or else hindi tayo makakapag-communicate, ganyan. So, yun. So, hindi naman, well, naano nga sila, yun ang term, naaalarma sila, tapos nga bakit daw laging gano'n ang storya, laging CEO romance, Parang alarma glorifying sila. power and wealth. Tapos lagi may adapted. Yung adapted, yung pa yung mas mahal. Kesa sa totoong gano'n, pinaniniwala. Yun. So, baka pag panood mo ngayon, iba na ang storya. Inspirational na. May apparition, gano'n. Basta abangan ko yung vertical drama ni Marlo Mortel. Meron. Meron. Oo, kasama si Rita Sa Daniela. Quezon Puti na naman ang Viva title. Box. Viva, Iba yun. Viva Max? Viva Box. Viva Box. Digital, parang Di- gano'n. parang Ang Viva digital, Box ay ang vertical nila. Oo, Viva tama. Sino nga yung kasama? Tatlo sila dyan. May nakita akong Iba poster. pa yun. Hindi, Viva si Max yun. Baka si Janela dahil yun ang kanyang original Si love Rita, no? team. Si Rita ang kanyang partner. Si Rita. Si Rita kanyang partner. Yun nga yung Rita in Another Oo. Guy. Si Daniela? Si Marlo. Hindi, si Marlo, Rita, Tatlo may ba isa pang yan? guy. Nakita ko sa poster. Sino pa isa dito? Iba yun. Iba yung pinakita ko sa iyo. Ha? Ano ba yung mga Hindi yan. pinapakita mo? Ay, hindi ko nakita. Iba pa yung Quezon Puti yun. Tsaka... Quezon Puti rin ba si Marlo Mortel? Hindi. Ano kaya sumputi na ito? BMX yun. BMX yun. Hindi, may nakita nga ako. I mean, sa iba, hindi sa'yo. Sa iba. Sa Si iba. Rita Daniela, si Marlo. O tapos yan isa nga pa. yata. Baka Baka yan. yun. O, yun May nga. isa pang guy. Yung title, nabasa ko na- Microdrama yun. Oh, microdrama yun. So microdrama ang gagawin ni Marlo sa Viva? Yes, pati ni Sa Viva Rita. Box. Viva Box. Nung pinalalabas ng Viva yun eh. From Chinese Oo, microdramas dahil to first Marlo time. Mortel. Hindi lang Viva Box, Viva something box. Parang Viva Movie Box. Movie box, yun. Yun na parang... Kasi parang yung Viva Box. Viva Box. Naalarma Parang kasi ako sa headline ni Marlo. Ay, taring alarma ka. First time daw niya Alarma. makipag-love scene. Ay, oo, sabi nga niya. Oo, Saan? Sa babae? Sa lalaki? Sa babae. Babae, ano First time to? niya ba- Ano ba? Lagi sa babae. Love scene sa first time niya? Oo, di ba? Baka doon nga. Gulat na dahil- gulat. Gulat ka ba? Oh, basta edad niya. Ba't yung boses mo nagkakano na? Sa edad, I mean kasi diba, may edad na Eh, siya. siyempre, I mean, diba? siya- Because he's a singer. Oh, singer First and siya, mga foremost. gwapo. Pag singer ba, hindi pwedeng makipag-love scene? Nakapokus siya doon. Kaya pala lahat ng mga male singer, Tignan wala natin kung ilang ano ng edad ni Marlo, ha? Para. Ano ba yun? First Eh, time baby niya- face naman. Oh, first time First niya time niya lang. makipag-love scene sa babae. Oo, sa babae. Bakit Sa meron- lalaki? Ewan ko, hindi ko alam. Hindi lalaki, baka nag-BL series na si siya. Oh, Bakit niya kailangan mag-love sa lalaki? sa BL series, pwede. Baka yun ang una niyang ginawa. Okay, mga marites. 33 na siya. Oh, Ano? 33 na, first time pala sa babae. Eh, siguro, first time na inopera kasi nga mo, he's more on a Kung sa mga singer. teammates niya. Oo. Ganun ba? Twister po Grabe talaga. ko baka emphasize doon sa babae. Okay, mga... ano, busog ba kayo mga marites? Yan po isang linggong. Cheers! Cheers! Ay, ba't ako gumagawa?